Actually, yung message ko ngayon, matagal ko nang minessage to eh. Pero kaya ko to gagawin ulit. Kasi yun nga gagamitin natin eh. Gagamitin natin itong materials or message from the Bible para mag-share tayo ng salita ng Diyos sa mga taong wala pa kay Lord. Ano? Yung lola ko ngayon yung libing. No? Nagpaalam na ako sa kanya kagabi. No, and nalulungkot ako, pero masaya kasi alam ko na kay Lord siya, no. Yung mag-asawa, yung lolo ko tsaka lola ko. Kasi parang na silang wala eh. Yung lolo ko 91 namatay, yung lola ko 90. Sabi ko, Lord, napaka-blessed ko kasi umabot sila ng ganun. Tapos ang ipinapasalamat ko, naabutan pa ng mga anak ko yung lolo nila sa tuhod, lola at lola nila sa tuhod. At ang pinaka-grateful ako, yung tumanggap sila kay Lord. Yung ako pa mismo yung nag-share at sa kanila ko mismo narinig sa kanilang mga bibig that they've confessed that Jesus Christ is Lord. Ano? Actually, kaya ko sila napasagot kay Lord. Pag uuwi sila galing Canada, palaging may padasal. Oh. So, magdadasal sila roon. Ang nangyari, ang suggestion ko, pwede ba ako mag-share? So, minsan nakapag-share ako, nagustuhan nila yung message, no? Kaya ang nangyari, kada magpapadasal sila, ang guest speaker ako, mga kapatid. Oh, no. So, i-preach ko yung gospel, tumatanggap naman sila. Tinatanggap niyo ba si Jesus Christ? Opo. Sinusurrender niyo ba yung buhay mo? Opo. Ganun, ano. O, tapos pagtapos kong mag-pray o mag-message, sila na magpe-pray. Habang nagpe-pray sila, nasa labas ako, pinagpe-pray ko rin sila. Ano, and then, ito na, no, nung humihina na nga yung dalawang matanda, ang magandang ginawa ho namin ni Mama, binalik namin yung kanilang relationship kay Lord. Alalahan mo si Jesus Christ, forsake yung kasalanan mo, humingi ka ng sorry, tanggapin mo siya, surrender everything. Ano niyo ang ganda nung kanilang kamatayan dahil namatay silang natutulog, payapang-payapa. Sabi nga ni Mama, kamusta na si Mami? Sabi ni Mama, wala na eh. Pero ang maganda, cool na cool yung kanyang pagpanaw sa mundo. Ano, ganyan, alam niyo, ganyan ho talaga pag ikay na kay Kristo. Cool na cool ang iyong pagpanaw sa mundo. Kanina nung inaawit natin yung what a beautiful name it is, naluha ako dun sa sinabi dun sa awit yung death could not hold you, you silence the boast of sin and grave. Biruin mo, ang kamatayan hindi kayang hawakan si Jesus Christ eh. Pinatahimik ni Jesus Christ yung angas ng kasalanan tsaka yung paninindak ni kamatayan eh. Maganda talaga pag ikay na kay Lord. Ngayon ito, ang gusto kong gawin natin ngayon, sana po yung passion natin sa kaligtasan ng ibang tao, makuha natin ngayon. Let us have this passion and compassion to other people na wala pa kay Kristo. Na ito yung gawin nating motivation, driving force for us to stand up, no, to stop being timid at i-share sa kanila si Jesus Christ. Mga kapatid? So, ito po ang aking message ngayon. Ito yung Prodigal Son. Ang title, Love Story. Lahat naman ng kwento, ang simula, magandang simula, happy beginning, tapos magkakaroon ng tragic sa kalagitnaan, tapos magkakaroon ng joyful ending sa dulo. Lahat naman ho yan, lalo na yung mga teledrama, yung palabas na asawa ng asawa ko, ayan. Ganyan din ang mga trending yan eh. Masaya yung pag-aasawahan nila nung una, nagkaroon ng third party, nagkaroon ng hiwalayan, ang ending, nagkabalikan din. Ganun din ho ito mga kapatid. Actually, nakuha nila yung pattern na yan kay Jesus Christ because Jesus Christ was the greatest storyteller of all time. So basahin natin yung kanyang kwento sa Luke 15:11 to 24. Ito yung the prodigal son kung tawagin. Yung iba naman ang tawag dito, the story of the loving father. Ayan, So ayan, ikwento na natin habang hinahanap ni Brian yung Sabi dito, Jesus continued. Ayan, there was a man who had two sons. Actually, ang kwento ni Jesus Christ dito sa Luke 15, trilogy. Yung una, yung lost sheep, iniwan nung pastor yung 99 para hanapin ang nag-iisang nawawala o nagwawala o nagpakawalang tupa, mga kapatid. Yung pangalawang kwento, yung babae, nawala yung isang coin niya. So nung nakita niya, tinawag niya yung kanyang mga kapitbahay, nag-celebrate sila. So ito yung pangatlong kwento. Meron daw isang lalaki, may dalawang anak. Ang sabi nung anak na mas nakakababata, yung bunso, Tay, ibigay mo na sa akin yung mana ko. So ang ginawa ng tatay, hinati ang mana
sa dalawa. Actually, mali yung ginawa ng tatay. Kasi dapat, mas mataas yung share ng panganay. Ang makukuha ng bunsong anak, 1/3 lang. Sa verse 13, not long after that, umalis daw yung pasaway na anak, yung bunso. Nagpunta siya saan? Sa malayong lugar, and there he squandered his wealth in wild living. Ibig sabihin, yung kanyang mana, inubos niya sa hindi wastong pamumuhay. Biro mo, wild living. So pag sinabing wild living, makamundong pamumuhay. Ayan, makasalanang pamumuhay. And then in verse 14, ito nagkaroon ng problema. After he had spent everything, nung naubos na niya yung kanyang pera, yung kanyang mana, nagkaroon ng matinding krisis, taggutom doon sa lupa na kung saan siya'y nanirahan, at ito na, he began in need. Nangailangan na siya, nangutang na siya, nangalakal na siya, naghirap na siya, nagutom na siya. And then in verse 15, so he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. So ang nangyari, dahil sa sobrang gutom niya, namasukan siya bilang isang pastor ng mga baboy o caregiver ng mga baboy. And to make things worse, sa verse 16, dahil sa sobrang kagutuman, biruin mo, pati yung pagkain ng baboy, kinakain na niya sa sobrang hirap at krisis na kanyang na-experience. And then in verse 17, ito na, nung natauhan na siya, grabe, he came to his senses. May tanong po ako sa inyo, bakit kaya natauhan itong pasaway na anak? Alam niyo, ang tingin ko rito, mga kapatid, kung bakit siya natauhan, ayan ang epekto ng kaning baboy. Niniwala ho ba kayo dyan, mga kapatid? Totoo yan. Kaya minsan maganda ang tao, makatingin din tayo ng kaning baboy para matauhan tayo, mga kapatid. So nung na-real, siguro malamang habang kinakain yung kaning baboy, dati ang sarap-sarap nung kinakain ko, ang dumi-dumi na, yaki kadire ng itsura ko, natauhan. Pero mo sabi, when he came to his senses, ganyan pala ang talab, na kapag ikaw ay nasa lowest point of your life na, it will make you come back to your senses. So ito sabi niya, tinanong niya sa sarili niya, ilan ba ang tauhan ng aking ama na nakakakain ng masasarap na pagkain, samantalang ako, namamatay ako sa gutom dito. Sabi niya ganyan. In verse 18, sabi niya, babalik ako sa aking ama at aking sasabihin, Ama, ako'y nagkasala sa inyo at sa Diyos in heaven, sabi niya ganyan, and against you, sabi niya. Sa verse 19, I am no longer worthy to be called your son, make me like one of your hired men. Nakita po ninyo dito yung bargain ng anak. Alam niyo, pagka ikaw ay na-convict sa iyong mga kasalanan, you will feel unworthiness to the point na ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka na anak. Ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka na karapat-dapat. Pero alam niyo, church, sa pagkakasala, maaring yung anak tumigil bilang maging isang anak, pero yung ama dito never stop being a good father to his son. Tama po ba? At ganyan si Lord. Kahit na nagkakasala tayo, God never stop of being a father for us, mga kapatid. Bagamat we have stopped being a good son, a good child of our Father, mga kapatid. And then in verse 20, ito na, bumangon na siya, humayo na siya, bumalik na siya. At ang sabi, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. So habang umuwi raw siya, malayo pa lang nakita na raw, natanaw na raw nung tatay niya yung kanyang anak, at naawa raw agad yung tatay, at ang ginawa ng tatay, dali-daling tumakbo, niyakap yung kanyang anak at pinaghahalikan niya. Nakita niyo yung habag, yung grace and mercy nung tatay. Hindi niya sinumbatan yung anak niya, hindi niya sinabing, ginagawa mo rito, hihingi ka pa. Hindi niya sinabi na, anak, layas pa more. Hindi niya ginanon. Anak, may kaning baboy sa likod, dami, tirahin mo na. Hindi niya ginanon, mga kapatid. Naawa siya, niyakap niya, hindi niya sinabi na, anak, maligo ka muna, may kaning baboy ka, mag-toothbrush ka. Hindi Biruin mo, niyakap, hinalikan nung tatay yung anak sa kabila ng kanyang karumihan. Biro mo, amoy kaning baboy yung anak niya, niyakap niya, grabe, hinalikan pa niya. And then in verse 21, ito na, binanggit na nung anak yung kanyang paghingi, o yung kanyang sign ng kanyang pagsisisi, yung kanyang pangungumpisal. Sabi niya, Ama, nagkasala ako sa inyo at sa langit. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak ninyo. Sabi niya. Alam niyo, dapat ganito nararamdaman natin . Yung iba, hindi .
Ano? Babalik pa eh. O kamusta nung umalis ako? Di ba minsan may mga ganun, pride pa eh. No? Ito talaga, ibinagsak yung pride, mga kapatid eh. No? So ito na, sa verse 22, but the father said to his servant, ayan, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Pero mga ginawa ng tatay, ibinalik yung mga bagay na wala sa kanya. Ano yung mga binalik? Damit, binigyan ng singsing, binigyan ng sandals, panyapak. At ang sabi sa verse 23, labas ninyo yung baka natin. Katayin natin kasi magpa-party tayo. And then sa last verse, yung verse 24, ano sabi yung conclusion? Sapagkat ang anak kong ito ay namatay, ngunit nabuhay, siya ay nawala at muling natagpuan. So they began to celebrate. Actually, napakagandang kwento, So itong kwento ko ngayon, tatlong mensahe, 3 in 1, Pero bibilisan lang natin, Yung number 1 na message ko, ito yung outline, mga kapatid, Ito palagi ko itong sinasabi. Pwede bang paki-ilista, paki-picturean, aralin natin, isa puso natin nang sa gayon, pagka meron tayong pagkakataon to share to our loved ones about Jesus, ito ang ibigay ninyo. Okay, tingnan natin yung number 1 outline natin. Ito, sa outline na yan, ito. Yung anak, meron siyang 7 stages na pinagdaanan. Ayan, 7 IONs. Nakita nyo, Number 1, rebellion. Ano sabi ng anak? Ama, akin na yung mana ko. Aalis na ako. Di ba? Actually, ganyan ang ginawa ng tao. Bago tayo dumako sa ating mensahe, tanungin ko kayo, sino dito yung tatay, sino yung anak? Yung tatay, of course, si Lord. Sino yung anak? Ayan. Tayo. Sabi nung iba, ikaw. Hindi. Tayo ho yun. Isama mo sarili mo, kapatid. Hindi ikaw, Tayo ho yun. It represents all people. Nagrebelde tayo kay Lord. Nagrebelde tayo in a sense na hindi natin siya iniisip, in a sense na naging makasarili tayo, nagrebelde tayo in a sense na hindi tayo namuhay ayon sa kanyang kalooban. So yan, nagkaroon ng rebellion. Nagkaroon ng rebellion in a sense na ang nasusunod sa buhay natin, hindi yung kagustuhan ng Panginoon, kundi yung kagustuhan natin. Ang tawag dyan, rebellion. Sunod na nangyari doon sa anak, nagkaroon ng separation. Ano ginawa niya? Lumayas. Ano sabi? He went to a distant country. Nagpakalayo-layo. Actually, nagpakawala-wala, nawala. Ayan, umalis siya, mga kapatid. Separation. The moment na mag-rebel ka kay Lord, ang next na mangyayari, masiseparate ka. Sin separates us from God. So yan na, umalis na siya. So nung umalis siya, ano ginawa niya? Inubos niya yung kanyang mana through a wild living. Nung naubos na, eto na, nagutom na siya, nangailangan na siya, pumasok na siya sa babuyan, kumain na siya ng kaning baboy. Anong sunod? Damnation. Ibig sabihin ng damnation, sobrang suffering, sobrang paghihirap. Inaanin na niya yung consequences of his rebellion, ayan, of his sin, mga kapatid. So yan, nagugutom siya, kumakain siya ng kanin baboy. Biruin mo, ang sabi yung nakikipag-agawan siya ng pagkain ng mga baboy. At maging yung kanin baboy, hindi kayang isatisfy, kapatid, yung kanyang gutom. So yan, pangatlo, damnation. And then yung pang-apat, ito nga yung sabi ko kanina, nagkaroon siya ng realization. Kapatid, natauhan. Ano sabi niya? Ilang mga tauhan meron yung tatay ko dun sa bahay namin at ang kanilang kinakain ang dami. Samantalang ako nagugutom at mamamatay ako rito sa babuyan na kumakain ng kaning baboy. Nagkaroon ng realization, mga kapatid. Actually, nakakalungkot, church. Ang daming tao, ang daming mga anak ng Diyos ang namumuhay sa kasalanan to the point na kapiling na nila ang baboy pero they don't realize that they were inside of the pig pen, mga kapatid. Akala nila tama yung pinaglalaban nila, akala nila tama yung ginagawa nila, akala nila righteousness yung pinupurso nila, akala nila yung paggamit nila ng mga illegal things, yung paggawa ng mga illegal na bagay, akala nila tama ito, mga kapatid Actually, itong anak dito, pwede niyang i-convince yung sarili niya na pwede niyang patigasin yung sarili niya na hindi, paninindigan ko to. Ma-pride ako, ayaw kong humingi ng sorry at awa sa tatay ko. Paninindigan ko to. Ipapakita ko sa tatay ko na malakas ako, na magaling ako, na kaya kong mamuhay mag-isa, pero hindi Dahil sa sobrang kahirapan, nagkaroon siya ng realization. Ano yung realization niya? That his father was right and that he was wrong. And that he had sinned against his father and against his heavenly father. Ano sabi niya? Ama, nagkasala ako sa inyo at sa langit. Sabi niya ganyan. So ayun ang matinding
realization. Tama po ba, mga kapatid? Nagkaroon siya ng realization at na-realize niya na talagang mali yung kanyang ginawa, na talagang he broke the heart of his father. So yan, pagtapos niyan, ito na, nung bumalik na siya, yung fifth stage na pinuntahan niya, nagkaroon ng reconciliation. Reconciliation. Ang maganda rito, church, ang maganda rito sa reconciliation, kapatid, may part tayo. Kasi ang problema ng maraming tao ngayon, mga kapatid, sila na yung may kasalanan, sila na yung may mali, sila pa yung gustong habul-habulin eh. Mga kapatid. Actually, yan ang ginawa ng Panginoon sa atin eh. Tayo na yung nagkamali, tayo na yung lumayo, pero si Lord pa yung humabol eh. Ano sabi? He came from heaven to earth. Di ba? Iniwan ni Lord yung langit, naging tao, nagkatawang tao, at namuhay para Para sabihin, hey, may kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ, sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng cross ko, sabi ng Panginoon. So nagkaroon ng reconciliation. Reconciliation is possible, mga kapatid. It is simply because God took His part and we have also a part doon sa reconciliation na ito. Hindi magkakaroon ng reconciliation kung walang paghingi ng sorry, kung walang repentance, kung walang pag-forsake ng mga kasalanan mo. Ang realization ang reconciliation magiging posible kung meron kang realization na tama si Lord, mali ka, mga kapatid. Ayan, So nagkaroon ng reconciliation. At ang maganda rito, mga kapatid, sabi dun sa Bible? Nag-aantay daw yung tatay. Malayo pa lang, nakita na niya yung kanyang anak pabalik. Ibig sabihin yung tatay, nag-i-expect, umaasa, nag-aantay araw-araw. So in church, napakahalaga po nitong reconciliation. May part ka, kapatid, kung gusto mo maligtas ka. Kasi ginawa na ng Panginoon ang part niya sa lahat eh. Actually, sa relationship, ganun din eh. Pinatawad mo na yan, pinagbigyan mo na, pero sana ang reconciliation, sila rin yung humingi ng tawad, mga kapatid. Tama po ba? Okay, ikaw rin ang humingi ng tawad, mga kapatid. Ikaw rin yung mag-humble down, mga kapatid. So yan, merong reconciliation na tinatawag. Ang problema sometimes, a lot of people, dahil sa malaki ang pride, mga kapatid, lahat siguro, pati yung part ng reconciliation, hindi, sa'yo yan, sa'yo yan, sa'yo yan. Ako na nagkasala, ikaw mag-sorry sa akin. Ayan. Tama ba yun, mga kapatid? I think mali yun eh. Ako na yung nagkasala, ikaw humabol sa akin. No way. Si Lord kapatid, hindi eh. Tayo na yung nagkasala, ginawa ni Lord yung part niya, hanggang dito lang siya, pero kailangan, gawin mo yung part mo, pumunta ka. Nakita niyo si Lord, nag-aantay doon sa bahay. Reconciliation mangyayari kung iiwanan mo yung baboy. Ang reconciliation possible, aalis ka sa baboy, lalayas ka sa pig pen, simula mong ihakbang yung paa mo patungo sa Diyos. Reconciliation, I think, will happen, mga kapatid. And then sunod, nagkaroon ng restoration, mga kapatid. Ano yung restoration? Binigay sa kanya yung singsing. Ano pa binigay sa kanya? Tsinelas at damit. Ang singsing, ibig sabihin ng singsing, nagkakaroon na naman siya ng authority na makipag-transact sa family business. Kasi ang singsing nung araw, pang-stamp po yan sa mga documents. Di ba ang singsing ngayon pang lang eh, para lang pang-decorate, para pang-wedding ring, yung mga ganun-ganun lang. Pero nung araw talaga, ang purpose ng singsing is to show that you have authority, mga kapatid. And then sunod, binigyan siya ng tsinelas. Ano ibig sabihin ng tsinelas? Pag may tsinelas ka nung araw, pag may panyapak ka, ibig sabihin malaya ka. Pag wala kang tsinelas, nakapaa ka lang, ibig sabihin slave ka. So biro mo, wala pala siyang tsinelas nung umuwi. Umalis ng mayaman, bumalik ng slave, wala siyang tsinelas. Slave sa pag-aalaga ng baboy. And then pagdating po doon sa damit, ano yung sabihin? Pag may damit ka nung araw, mga kapatid, ibig sabihin, royal blood ka. Meron kang robe, balabal. Ngayon, pagka wala kang damit, ikaw ang siga sa kalsada, mga kapatid. Tama mo ba, no? Ito, pag meron kang balabal, royal blood, nakakataas ka. Ayan, So, na-restore sa kanya yung mga bagay na nawala dahil sa kanyang kasalanan. And then yung pang-pito, celebration. Ano sabi ng tatay? Katayin yung ating baka kasi ang anak kong ito ay bumalik. Okay, dito sa pitong ito, kunya na-share nyo na. Sabihin mo doon sa doon sa sinesharean mo. Doon sa pitong ito, sa tingin mo kapatid, saan ka na? Tanongin ko kayo, nasaan ako yun sa pitong yan? Ako sasabihin ko, nasa celebration na ako. Baka yung iba sa inyo, Pastor, nagbabalak pa lang ako magrebelde. Magbabalak pa lang ako mag-awol sa church, Pastor. Sasabihin ko sa'yo, huwag mo nang gagawin yan.
Siguro iba sa inyo nasa damnation. Pastor, nasa piling ako ng mga baboy. Nandito si Peppa Pig, si Father Pig, si Mommy Pig, si George. Ayan, Peppa Pig. Ayan, nandun, realization. O nandun na tayo sa record. May tanong naman ako sa inyo. Sa 7 ito, ano yung pinakagusto ninyong part? Ako pinakagusto ko eksena yung reconciliation eh. Yung nagyakapan sila eh. O, di ba? Ang ganda eh, no? Tsaka yung celebration, yung nagpa-party na sila. Okay, tapos na yung isang mensahe natin, kapatid. Doon tayo sa pangalawa. Okay. Doon sa pangalawa, ito yung isang angulo ng message, nung Luke 15:11 to 24. Actually, nakalagay na rin dyan yung 3 eh. Ito naman, paiksiin natin. 3 lang. 3 hati lang yung outline. Okay. Actually, itong story lang ito, yung prodigal son, it tells us about 3 things about God. No? So number 1, it tells us about the loser's sense of loss. Imagine niyo yung yung situation ng tatay nung lumayas yung kanyang anak. Di ba parang actually ang loser's sense of loss. Itong sense of loss na nararamdaman mo ito kailan? Pagka nawalan ka. Mahirap pag nawalan ka. Kagaya ng namatayan ka, mahirap kapatid. Lalo na yung nawala sa'yo, mahalagang tao. No? Mahirap. Actually, mahirap yung sa magkarelasyon, mahirap lang din ito yung mga breakups mga kapatid eh. Yung tipo ng mga 11 years nagkahiwalayan pa kayo mga kapatid. Mahirap yan. No, mahirap. Makakaramdam ka ng loser's sense of loss. Alam niyo si Lord, nung kinain ni Eva at Adan yung pinagbabawal na prutas dun sa Garden of Eden, ito agad yung naramdaman niya eh. Patay, nagkasala yung mga tao. Nagkasala yung nilikha ko. Nagrebelde, na-separate, naghiwalay. Loser's sense of loss. Di ba't malungkot pag kayo nawawalan? Mawalan ka nga ng mahalagang bagay, mahirap na. How much more pa kaya kung tao ang nawala sa'yo? Yung tiyahin ko sa probinsya, nawala yung kanilang aso. Yung kanilang aso, natatawa ko sa itsura, cute daw, pero tingin ko mukhang alien yung aso nila eh. Parang kasi siya, parang Shih Tzu na Pomeranian pinagsama. Ang itsura, panot na, kalbo siya pero may balahibo yung dito. May kakaiba itsura ng aso nyo Nawala yun. Nawala 1 buwan. Nag-post sila sa Facebook, tsaka sa mga poste ng Meralco doon sa probinsya Kuryente. Hinahanap nila. Ano kung saan nakita sa palengke, palaboy-laboy yung aso. Yung pala yung aso, maliit lang kasi yung breed na yun pero matanda na ho siya. Naglakad patungong palengke hanggang sa nagpalaboy-laboy. So akala nung tiyahin ko, nung mga pinsang ko, namatay na, nagluluksa na sila, until one day may nakapulot. Ito, bumalik yung aso nyo, tuwan-tuwa sila mga kapatid. Ganyan po ang nararamdaman ng Panginoon whenever a person have drifted away at namuhay sa pagkakasala. Nagkakaroon si Lord ng sense of loss sa kawalan natin, mga kapatid. No? Pangalawang bagay na naranasan ng Panginoon, naramdaman niya, ito yung thrill of rediscovery. Ano ibig sabihin ng thrill of rediscovery? Di ba pag sinabing thrill yung kinikilig ka, yung excited ka, yung tuwan-tuwa ka? Anong feeling ng tatay nung nakita niya nagbalik yung kanyang anak? Yes, nagbalik na yung anak ko, niyakap niya agad. Tapos binigay niya yung mga bagay na nawala, tapos nagkatay pa sila, nag-celebrate sila. Merong thrill of rediscovery. Actually, doon sa istorya ng lost sheep, anong sabi? Yung may lalaki na iniwan yung 99 na tupa para kunin yung nag-iisang nawawala. Anong sabi? Nung natagpuan niya yung kanyang tupa, tinawag daw niya yung whole village. And then ito, nahanap ko na yung pasaway kong alaga, sabi niya ganun, yung tupa niya. Nung nakita ng babae yung lost coin, ano sabi niya? Tinawag niya yung whole village, nagdiwang sila, nagsaya sila. Kasi yung kanyang baryang nawala ay natagpuan. Ano sabi ng Panginoon doon? Kada isang tao ang nagbabalik loob kay Lord, ang mga anghel sa langit nagse-celebrate. Actually, church, tanungin ko kayo, ano ang pinakamabisang paraan para paligayahin si Lord? Alam niyo kung ano? Win one person for Christ. And I strongly believe, ayun ang pinakagusto, pinaka-happy moment ng Panginoon, mga kapatid. Biro mo kasi ang sabi ng Panginoon, anghel sa langit nagse-celebrate sa nag-iisang kaluluwang nagbalik loob kay Lord. So yan, nagkaroon ng thrill of
rediscovery. Ano ibig sabihin ng thrill of rediscovery? Ito lang, pansinin niyo po ito, no? Di ba't kunyari nawalan ka ng susi, tapos isang linggo mo nang hindi makita-kita, mga kapatid, saan ko ba nakita ito? Ay, saan ko ba nawala ito? Nagpunta ka ng One Mall, di mo nakita. Nagpunta ka ng Robinson, pinagtanong mo pa. Nagpunta ka ng barangay, hindi mo makita yung nag-iisang susi mo. Hanggang sa isang linggo, na-realize mo nasa pantalon mo lang pala, kapatid. Di ba't anong feeling mo? Masayang-masaya ka. Thrill of rediscovery, mga kapatid. Tama po ba? Nawala ang cellphone mo. Ayan, naku po, yung cellphone ko nawawala. Nandyan pa naman yung mga wallet apps ko. Andyan yung GCash ko na may naglalamang 5 piso, mga kapatid. Di ba parang hindi ka makatulog, mga kapatid? Oh, no. Tapos nung nakita mo yung cellphone mo, nasa ilalim pala nung unan mo, masasaya ka. Thrill of rediscovery ang tawag dyan. Ito ang point ko, mga kapatid. Ano? Mas ma-appreciate mo yung isang bagay na nawala kapag ka nakita mo na siya for the second time around. O, totoo yan. O, yung tubig, hindi mo pinapansin yan, mga kapatid. Subukan mo mawala ng tubig maghapon. Wala ng tubig, di ako nakapaligo May inis ka, di ako makapaglaba Pero pagka nagkaroon na ng tubig, sobrang saya nyo na. O, kasi nakita mo na ulit. Ganyan din yung ibig sabihin ng thrill of rediscovery. Ano, na nakita mo yung mahalagang person sa'yo for the second time, kinikilig ka, nagliligaya ka, mga kapatid. And then yung pangatlo, the story ends up with a joyful celebration. O, di ba't ang ganda? May loser sense of loss, thrill of rediscovery, tsaka joyful celebration. Ito yung bagong outline natin. O, pangatlong message natin, church. Ito din nataho tayo. There are 4 things about the story. Number 1 ito, puro HR. Merong harsh request na ginawa yung anak. Ano yung harsh request niya? Ama, sabi niya, kukunin ko na yung mana ko. Alam niyo, church, Jewish custom, hindi pwedeng kunin ng anak ang kanyang mana habang ang tatay niya ay malakas pa at buhay pa. Alam niyo ginawa niya to? Parang kabastusan ang ginawa ng anak dito eh. It is as if he is saying na, tay, ang tagal mo namang matigi, nainip na ako. May lahi ka bang immortal? Pwede ko nang kunin yung mana ko ha. Mawalang galang na. Ganyan yung ginawa niya. Kalapastanganan, disrespect, mga kapatid, harsh request. Ano? At ang matindi sa harsh request niya, binigay nung tatay. Ang malupit, binigay pa nung tatay yung more than dun sa nire-request ng anak. Kasi ang ibinigay nung tatay, half nung mana, na supposedly dapat 1/3 lang yung matatanggap kasi bunso siya eh. Ano? So nung araw kasi sa mga Hudyo, ang sarap na maging panganay ka. Ano? Biruin mo, no, ang matatanggap mo, 3/4 ng lahat ng mana. Pagka ikaw ay bunso, 1/3 lang. Grabe, no? Merong harsh request na naganap, mga kapatid. Actually, ganyan din ang ginawa natin kay Lord eh. Nagkaroon tayo ng harsh request. Lord, ako na mismo bahala sa buhay ko, Lord Lord, huwag mong pakikialaman yung love life ko, huwag mong pakikialaman yung business ko, huwag mong pakikialaman, Panginoon, yung mga bagay na ginagawa ko. Na, di ba? Harsh request. Gusto nating lumayo away from God's authority, from God's guidance. We want to live by our own. No? Gusto ko mamuhay na mag-isa. Lord, ako ang magde-decide para sa buhay ko. Harsh request. Ang problema sa mga tao, hindi nila alam na yung request nila harsh. Actually, hindi harsh para kay Lord. Harsh para sa atin. Harsh in a sense na pinili nating mamuhay ng wala kay Lord, hindi natin alam napakamapanganib pala ng ginagawa natin yan, ng request natin yan. Na ang masunod sa buhay mo, ikaw, mga kapatid. Dinidisregard mo yung truth, yung Bible, yung conviction ni Lord, yung payo ng mga spiritual people sa buhay mo, dinidisregard mo kasi gusto mo yung sarili mo. Harsh request po yan, mga kapatid. Pangalawang bagay na meron po rito, ito ho, merong hard reality. O, ano yung hard reality na nangyari sa kanya? Naubos yung kanyang mana. No? Biro mo, ito nakakalungkot eh. Yung mana, grace yan. Grace na ibinigay nung tatay dun sa alibughang anak. Ano ang ginawa ng alibughang anak dun sa biyayang natanggap niya sa kanyang ama? Nilustay. Ang sabi sa English, squandered. Sa Tagalog nga, nilustay sa hindi maayos na pamamaraan. Guri mo, hindi mo lang niya naisip na i-invest ito, inegosyo ito, palaguin ito. Ang inisip niya, magpakasaya siya. Hard reality.
Nag-decide ang tao na mamuhay ng mag-isa na wala kay Lord. Saan mo ginawa ang buhay mo? Saan mo ginastos ang buhay mo? Sa pagpapakasaya, sa pansariling kaligayahan. Saan mo pinurso ang buhay mo, kapatid? Ang tawag dyan, hard reality. Living without God, mga kapatid. Living without considering God in your life. Ayun, matindi, no? I-consider si Lord, ni alalahanin si Lord, hindi mo natin ginagawa. Hard reality yan, mga kapatid. Ano? So yan, nagkaroon ng harsh request and hard reality. Namuhay sa kasalanan. Anyway, church, ito, ang sin, merong 5 consequences. Tingnan natin po ito, no? Ano yung 5 S na naranasan ng anak? Separation. Shame. Alam mo ibig sabihin ng shame? Kahihiyan. Bakit ko nasabi na naka-experience siya ng shame? Remember, mga Jewish people, hindi kumakain, no humahawak, nor nag-aalaga ng baboy ang mga yan. Pero itong taong ito, Hudyo ito Jewish ito Buruin mo, nag-alaga, humawak ng baboy, kumain ng kaning baboy. Naka-experience ng shame. Shame. Ano sunod? Consequences. Separation, shame, suffering, mga kapatid. Naka-experience ng matinding, paghihirap. Grabe, no? Biro mo, nagugutom ka. Tapos, ang pantawid gutom mo, ang ayuda mo, kaning baboy. Hindi maganda yun, kapatid. Kaning baboy, hindi masarap. Pero yung kanin, tsaka baboy, masarap. Alam mo po ba, mga kapatid? Lalo na yung fried kanin, baboy. Pero kahit ang kaning baboy, fried mo, hindi pa rin masarap yan. Naka-experience ng suffering. Sunod ito, sadness. Pag sinabing sadness, kalungkutan, o bakit ko sinabing naka-experience ng sadness ito? Na-realize niya doon sa bahay namin, ang sarap-sarap nung kinakain ng mga empleyado ng tatay ko Yung mga tauhan niya, sarap nung kinakain, samantalang ako, nagugutom ako, kaning baboy lang. Sadness. Actually, ang matinding level ng sadness, sorrow. Pag sinabing sorrow, kapighatian na merong kasamang pagsisisi. Sorrow, matinding kalungkutan, kapighatian na may kasamang pagsisisi. Actually, church, kailangan maranasan mo yung sorrow No? Yung kapighatian, mapighati ka sa kasalanan mo, sa pagkakamali mo, mapighati tayo dahil sa nakikita natin yung situation natin, yung buhay natin, nawala tayo kay Lord. Ayan yun, sorrow, nakakatakot, mga kapatid. No? So yan, lista nyo. Separation, shame, suffering, sadness, and sorrow. Ayan. Sorrow, mga kapatid, hindi Zorro, Ayan. And then next, ito na. Yung pinakahuli. There is a humble return. Di ba nagpakumbaba siya, bumalik siya, humingi siya ng sorry sa ating Panginoon. Dito na natatapos yung ating 3 message, yung ating 3-in-1. Actually, church, ang sarap i-share ito. Tama po ba? Pero pagtapos yung i-share ito, i-challenge nyo yung sinesharean ninyo. Nay, tay, kapatid, tol, tropa, mare, pare. Sa tingin mo, saang stage ka na dito? Makaka-relate naman siya, di ba? Ano masasabi mo sa kwento? Second question mo, dito sa kwento, ano yung pinakagusto mong eksena? Di ba minsan sasabihin nila, pinakagusto kong eksena yung niyakap ng tatay yung anak Tayo po tumayo ngayon, church. May tanong po ako sa inyo. Ito na yung huli, yung happy reconciliation. Pang-apat pala, happy reconciliation. Ano sabi ng tatay? Ibalik yung mga bagay na nawala, katayin yung baka, magluto tayo at mag-celebrate kasi yung anak kong patay nabuhay. Ayan, happy reconciliation. I-challenge nyo sila. Sabihin nyo, gusto nyo ba magkaroon ng reconciliation with God? Anong gagawin nila? Kunyari, sinabi niya, sige, gusto kong tumanggap kay Lord. Ito gawin mo, humingi ka ng tawad, magsisi ka, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Magpapaptize ka, sumama ka sa akin sa church, sumama ka sa cell group. Maglingkod ka, i-share mo tong kwentong ito. Actually, masaya kapatid, masaya kapag ito yung na-i-share mo. At ang sabi sa Bible, sandamakmak na anghel
yung nagre-rejoice in heaven. Biro mo, isang kaluluwa lang yung magbalik loob kay Lord. Umattend ako nung mga mentorings namin, nila Pastor Pai. Grabe yung mga plano nila. Ang plano ni Pastor Oriel ngayon, sabi niya, sa kanyang network, mag-share tayo. Gusto niyo siguro sa January, punta tayong Ternate, sabi niya, sabay-sabay tayong mag-baptize. Yung 6,000 siguro, marami na yun. Pero tingin ko, konti pa yun, sabi niya eh. Pero mo, imagine mo, 6,000 souls, sabay-sabay babautismuan sa dagat. Yung isa nga lang, ang saya-saya na ng mga anghel sa langit, paano pa kaya kung 6,000? And what if there are other Christians who are baptizing in other parts of the world? Di ba't ang saya, mga kapatid, na naging part ka sa Ministry of Reconciliation ng Panginoon sa tao? Ang saya. Ako bilang pastor, ito yung pinakagusto ko eh, yung may makita akong sinner na tumanggap kay Kristo, umiiyak, nagsisisi sa kanyang kasalanan. Lord, patawarin mo ako. Lord, tinatanggap kita. Lord, magpapabaptize ako. Ngayon, kapatid, sino man dito yung gustong tanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas? Kapatid, pwede mong gayahin yung prodigal son. Pwede kang magkaroon ng realization, o nga no, hindi maganda yung buhay ko eh. Nakakasawa na. Alam nyo, kailangan church ang ma-experience ng mga taong wala kay Lord, maumay sa kaning baboy. Nakakaumay na, hindi na masarap ito, nakakasawa na. I want to go back to my Father. And then sabihin sa kanya, Lord, nagkasala ako, sorry, tinatanggap ulit kita bilang tagapagligtas. No. Last verse, meron po akong gustong i-share sa inyong verse. Ito nakalagay. Sa James 4:8, ano sabi ni James? Come near to God and He will come near to you. Lumapit ka lang daw kay Lord. Lumapit ka. Come near. Gumawa ka ng effort. Humakbang ka. Sige kapatid, ihakbang mo. Gawa ka kaya ng effort ngayon. Come near to God. Taas mo yung kamay mo, mag-pray ka ngayon, magsisi ka. Ano sabi ni James? Ano ang result if you come near to God? He will come near to you. Ano niyo ang problema ng tao ngayon? Takot sila kay Lord. Kasi na-misjudge nila si Lord eh. Na tingin nila, hindi na sila karapat-dapat kay Lord, kaya hindi na sila lalapit kay Lord. Na tingin nila, galit na galit si Lord sa kanila, kaya hindi na sila lalapit kay Lord. Pero hindi eh. Kapatid, hindi yun ang problema ng tao eh. Ang problema ng sangkatauhan ito, hindi natin alam na mahal tayo ni Lord at inaantay na lang tayo ni Lord na gumawa ng first move and He will make the next step. Ano sabi ni James? Come near to God and He will come near to you. Ako lang pagkakaintindi ko rito, mga kapatid, ito, yung ginawa ng tatay. Ginawa na nung tatay yung waiting, ginawa na nung tatay yung pag-antay dun sa may gate, yung pagtingin araw-araw, yung pag-aantay. Alam nyo ang part ng anak? Come near. Nak, lumapit ka na. Sumuko ka na, sumurrender ka na, humingi ka na ng tawad. In short, sa kaligtasan natin, yung coming near, ginawa na rin ng Panginoon. Ano ginawa ni Jesus Christ? Ano ginawa ng Panginoon? Sinend si Jesus Christ sa mundong ito, pinanganak siya, nung lumaki, namatay sa cross para sa atin. Come near, lumapit na ang Panginoon. Ang inaantay na lang ni Lord, ikaw mag-come near sa Kanya, kapatid. Alam niyo, ito ang findings ko dito sa James 4:8. Ito last. Tingnan po ninyo ito, ano? We are the one who determines the level of our intimacy with God. Oh, ikaw. Ikaw ang magde-determine ng level ng closeness mo kay Lord. Kung gusto mo pang mapalapit kay Lord, ikaw ang gagawa. Magpe-pray ka, magbabasa ka ng Bible, magde-devotion ka, you will seek Him. Akala natin si Lord ang magde-determine ng closeness natin sa Kanya. Hindi, tayo, mga kapatid. Kasi ang sabi ni James, come near to God and He will come near to you. So we are the one who determines the level of our intimacy with God. Nakita niyo yung nakita niyo ginawa ng prodigal son? Ano sabi niya? Babalik na ako. Sino nag-determine? Siya. Pero malaki ang part ng tatay eh. Ang part ng tatay, nag-antay, niyakap, nag-restore, nagpatawad, nag-forgive. Malaking part talaga ng tatay. Pero actually may part din tayo. Kumbaga ang part ni Lord, sobrang laki. Ang part natin, ito. Kapatid, ito na nga lang, di mo pa magawa. Di ba? So kung ito na lang yung part mo, ano yung part mo? Come near. Pag sinabing come near, repent, ask for forgiveness, accept Jesus Christ. Yun na lang kapatid eh. Gawin mo na.
No? So we are the one who determines the level of our intimacy with God. Ngayon kung ikay Kristiyano na, feeling mo ang layo-layo mo kay Lord, anong sabi? Come near. Bumalik ka ulit. Bumalik ka. Alam mo, pag bumalik ka kay Lord, sasagad ng dikit sa'yo si Lord. Oh. May mga tao kasi kapatid, pag nilapitan mo, pag nakipag-close ka, lumalayo. Ang tawag din yung mga taong suplado, suplada. O, pag lumalapit ka, lumalayo sila. Pero si Lord baliktad eh. Pag lumapit ka kay Lord, lumalapit lalo sa'yo si Lord. Oh. Ikaw, lalayo ka na naman. Ito, pag lumapit ka na naman, lalapit ulit si Lord sa'yo. Si Lord ganun eh. Ang tao hindi eh. May mga tao na ang ugali, pag lumapit ka, lalayo sa'yo. Lalapitan mo, lalayo ulit sa'yo. Kaya ang nangyayari, hinahabol mo. Pero ano yung kapatid, ang pinakamadaling lapitan si Lord? Come near to God, isasagad yung dikit niya sa'yo, kapatid. Ano? So pag nakita ng Panginoon yung effort mo, yung coming near mo, gagawin ni Lord yung kanyang sagad na effort para sa atin. Okay, tayo po yung tayo po yung manalangin. Father, salamat Panginoon. Salamat po Lord dahil binigyan niyo kami Panginoon ng part sa reconciliation. Na Lord, napakaliit na nga lang Panginoon, sana gawin namin. If ever Lord na kami nasa inyo na, matagal na kaming Christian, and feeling namin Lord, ang layo-layo namin sa inyo, Panginoon, nawa Lord gawin namin yung sinabi ni James, lumapit kami at lalapit ka sa amin. Lord, kung minsan ang kaaway nagsisinungaling sa amin eh. Ipinipilit niya na kapag lumayo na kami, nagkasala na kami, hindi na kayo lalapit sa amin. Mali pala, Panginoon. Now, Lord, whenever we commit sin, ang first instinct and response na dapat namin gawin, hihingi ng tawad, come near. Nang sa gayon, Lord, lumapit pa kayo lalo sa amin. Father, I pray, O Lord, na magkaroon kami ng intimacy with you, Lord. Intimate relationship. Maging close palalo tayo, Panginoon, to the point na hahanapin ka namin palagi, magpe-pray kami, we're gonna read your stories, Lord, from the Bible, Panginoon, magde-devotion kami, at ang pinakamaganda, Lord, mag-share kami, Panginoon. Nawa, Lord, itong naging topic namin ngayon, yung story of the lost son, story of the loving father, nawa, Lord, maisa puso namin, to the point na maging passion namin itong kwentong ito na i-share namin, Panginoon, sa mga taong wala pa po sa inyo. Nawa, Lord, bigyan niyo kami, Panginoon, ng spirit of courage, Panginoon, to proclaim, to declare your goodness unto people na wala pa po sa iyo, Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon, as we go to the ends of the world, Panginoon, sharing and declaring your name. Salamat, Father God. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.